Yummers! Ang sarap! Good morning guys! So for today's video, maaga tayo nagising dahil may lakad tayo ngayon pero kailangan nating lutuan si mama dahil maiiwan siya dito sa bahay and kailangan may maiwan na rin tayong pagkain para sa kanya. Kaya magluluto tayo ngayon ng gulay at ng bangus sisig. Try natin gumawa ng bangus sisig na yun kung kaya natin. So, yan ang mga kailangan natin. White onion, of course, yung mga chilies natin. And chicken liver. And kailangan din natin nga pala lang calamansi. Calamansi, then nor liquid seasoning. So, later na lang yon. Basta yan yung mga main ingredients na kailangan natin. Of course, yung ating bangus. Yan. So, let's cook. It's cooking time. Ayan na yung bangus natin guys. Halos hindi magkasya sa ating prituhan dahil sobrang laki. Ayan o, lagpas ata 1 kilo yung isa na yan. Sobrang laki, sobra sa ating lutuan. And take note guys, malaki na ito ha. Malaki na yung ating prituhan, hindi pa rin siya kasya. Sobrang laki niya. Well, nandito na tayo sa kabila. Nagigisa na tayo ng ating pang ginisang ampalaya. Yan. Tapos prito na rin yan. Multitasking at its finest. So, takpan na natin yan kasi for sure tatarsikan na yan. Here's the update guys. Babalik ta rin ko na ang ating bangus. Sana hindi masira. And tapos ko tayo luto ang ating ginisang ampalaya. Yan. Hindi ko na kayo sinama sa video ng pagluto ng ampalaya kasi paulit-ulit ko nang nagawa yung video na yan. Ayaw nyo naman yung video ko paulit-ulit. Ayan, kaya finished product na lang. Ito ang bago ngayon, bangus sisig, kaya ibabaliktad na natin yan. And nabaliktad na natin siya, pero ang problema, hindi na siya buo. Natanggal na yung buntot niya, guys. Ayan. Pero hindi naman siya gaanong sira, yung buntot lang yung pinaka natanggal. So, okay na yan. Hindi na tayo aarte. Kasi ang hirap-hirap, ang laki-laki niya. So guys, ayan na ang ating bangus na prito na natin and nilagyan ko lang yun ng pampalasa na salt and pepper. And ngayon, hihimayin na natin yan, tatanggalin natin siya dun sa mismong pinakabalat niya, yung laman niya. So madali na lang naman niya himayin kasi boneless na yan. So yan, it's himay time! Then para pagtapos, i-incorporate na natin yung mga ibang mga pang lahok natin. For now, himayin muna natin yan. So guys, doon sa pinagprituhan ng isda, doon na lang natin i-sear yung ating mga yung mga atay natin or pwede prito natin ng konti. Supposed to be dapat inihaw siya pero wala na talaga akong time. Medyo nagmamadali ako for today's video, kaya prito na lang natin ng konti. Yung magkaroon lang siya ng browning sa outside, ganun. Parang sear lang talaga pero mukhang mapiprito siya kasi marami tayong oil. Marami yung nagamit natin sa bangus, kaya ayan. Wala akong nilagay na flavorings dyan. Plain lang yan. Yan na itsura ng ating bangus. Natanggal na natin yung mga laman. Hindi perfect pero okay na yan. And ito na yung mga laman niya. Medyo anuhin lang natin, dudurug-durugin pa kasi may mga chunky bits pa siya. Oh. Yan, mga lalaki. So dudurugin lang natin yan ng konti. Bago natin i-incorporate yung ating mga sibuyas sili dyan. For now, ito muna. Durugin natin. Hi guys! So ito na yung ating mga fish, yung bangus natin, ayan na, ganyan na siya ka-durog. Kaya nilagay ko sa chopping board para mas madurog ng ganyan. And then, ito na yung atay natin. Dudurugin din natin yan beside yung ating fish. Ayan, siguro yung size nito or yung dami niya, okay lang naman sa dami ng ating bangus. So, pwede na yan. Ubusin na natin yan lahat. Nadurog na natin yung atay, guys. Hindi natin masyadong dinurog. Gusto natin yung medyo may chunky bits pa siya yan. So, incorporate na natin yan dyan sa ating bangus. Yan. Halo na natin yan dyan. Yung ratio ng ating atay, feeling ko okay lang naman siya. Hindi niya ma-overpower ang ating fish kasi marami-rami naman yung ating fish. So, yan na. Then, ilagay natin dun sa ating kawali. Dahil igigisa natin sila sa butter. Sa ating hot pan, butter in. So, hintayin lang natin yan ma-melt bago natin ilagay ang ating fish and atay.
Dahil na melt na yung butter, nilagay na natin yung ating fish and yung atay. Then, gisa-gisa lang muna natin yung dyan. It's time na para ilagay ang ating sibuyas and mga sili. There you have it. Hindi masyadong maraming sili nilagay ko kasi baka maanghang na naman sila mama. So, yung sakto lang. Pero maraming sibuyas. So, i-mix-mix muna natin to. Dahil nalagay na natin yung sili natin dyan and yung sibuyas, it's time para mag-put ng salt and pepper. Salt and pepper. Pero nung pinirito natin yung isda, nilagyan na rin natin yan ng lasa. Salt and pepper and ang ating liquid seasoning. Liquid seasoning. Let's put mga ilang drop. Yeah, that's it siguro. Then, we mix. Mix. Haluin ko muna ng ice, guys. Wait lang. Dahil na-mix na natin siya, guys, it's time para maglagay ng calamansi juice. Hindi natin nilalahat. Tansya-tansya lang. Baka masobrahan naman. Pag kulang later, iubos na natin lahat. Pero for now, yan muna. Kasi pag nasobrahan naman sa asin, mahirap. So, yan na. Then, mix ulit. Walang katapusang halo-halo. And, yan na guys. Tapos na ang ating bangus sisig. Ilalagay na lang natin dun sa skin ng bangus na tinanggalan natin ng laman para maganda ang presentation. Pero that's it. Tapos na, after ng ilang gisa-gisa, okay na. Luto na ang ating bangus sisig. Yummers! Ang sarap! Yan, binalik na natin siya sa dating siya. Buo na ang ating bangus. Yan o. Sinong mag-hire sa akin para sa pampulutan nila dyan? And that's it guys! Maganda sana meron tayong mga green onions dyan pero wala ako. Kaya yan na. Ito na ang ating bangus sisig. Thank you for watching and see you on my next one.